Hindi lahat ng nilalang ay kayang makita ng ating mga mata. Sa baryo ng Tapas sa Capiz, may isang gabing binabalik-balikan sa mga kwento ng matatanda. Isang buntis, isang manghihilot, at isang halimaw na kayang dumaan sa bubong. Ito ang kwento ni Aling Marta at ng Tiktik. Gabi noon, tahimik ang paligid. Ulan, hangin, at mga kuliglig. Sa isang kubo sa gitna ng palayan, abala si Aling Marta sa paghahanda ng mga halamang gamot, luya, asin, at dahon ng saging. Alam niya, may paparating. At hindi ito tao. 3 gabi na raw na may kumakaluskos sa bubong. 3 gabi na niyang naririnig ang tunog. Tik, tik, tik. Isang katok sa pinto ang gumising sa kanyang kaba. Nang binuksan niya, tumambad si Liza, isang batang babaeng basang-basa, namumutla at buntis. "Nay Marta!" nanginginig nitong sabi. "May sumusunod sa akin. Wala na akong mapuntahan." Pinatuloy siya ni Aling Marta. Habang nilalagyan ng kumot, napansin niyang nanginginig hindi lang sa lamig si Liza, kundi sa takot. "Ano bang nangyari, Iha?" tanong ni Marta. "Ang ama ng dinadala ko," sabi ni Liza, na halos hindi makatingin. "Hindi siya tao, Nay." Tagabi nawawala siya, tapos may maririnig akong boses. Bumubulong sa tiyan ko. Tumingin si Aling Marta sa krus sa dingding. "At naririnig ko, tik-tik-tik gabi-gabi," ani ni Liza. Kinagabihan, habang natutulog si Liza sa banig, pinatay ni Aling Marta ang lampara. Nanahimik ang paligid, hangin, ulan, at biglang may narinig siyang huni ng tik-tik. Mahina, pero malinaw, at tila dumarating mula sa bubong. "Nay!" bulong ni Liza. "Naririnig ko na naman. Huwag kang kikilos," sabi ni Marta. "Huwag kang lilingon." Ang tik-tik, isang babaeng halimaw na may balat na parang paniki, pakpak na kayang dumaan sa bubong, at dila na mahaba at matulis na parang karayom. Tumatagos sa bubong, sa dingding, sa sinapupunan. Hindi basta halimaw. Isa siyang mamumugot ng buhay, bago pa man ito isilang. At ngayong gabi, gusto niyang makuha ang sanggol ni Liza. Biglang may malakas na kalabog sa bubong. "Nay! Nasa taas siya!" sigaw ni Liza. Tumakbo si Aling Marta. Kumuha ng mainit na langis, asin, at dasal. "Sa ngalan ng Diyos!" sigaw niya habang ibinuhos ang langis sa bubong. Isang napakalakas na sigaw ang narinig. Parang hayop na nasaktan. Parang demonyong nagngangalit. Dumaan sa bintana ang nilalang. Mapula ang mga mata. Mahaba ang dila. Kumakapit sa dingding gamit ang matutulis na kuko. "Anak ko!" sigaw ni Liza habang niyayakap ang tiyan. "Dito ka magtatapos!" sigaw ni Marta. Sabay tapon ng asin sa nilalang, muling sumigaw ang tik-tik. Isang tunog na hindi pang tao. Bago ito lumipad palayo, sugatan, galit na galit. Pagsapit ng umaga, tahimik ang baryo. Buhay si Liza. Ilang linggo pa, ligtas siyang nanganak. Ngunit si Aling Marta, hindi na muling naging katulad ng dati. Sa bawat gabi ng ulan, nauupo siya sa tabi ng bintana. Nakikinig. Sabi nila, kapag malakas mong naririnig ang tunog ng tik-tik, malayo pa ang nilalang. Pero kapag ito'y mahina at halos hindi mo marinig, ibig sabihin, nasa bubong mo na siya. Ito ang ulap noir, mga kwento ng dilim, batay sa totoong kasaysayan ng takot. Mag-ingat ka sa gabi. Baka hindi mo na marinig kung kailan siya darating. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito,
ipadala lang sa Ulap Noir. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.